Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ay hapon, guys. Hello po. So, magdi-discuss tayo for today is talking about is Cartesian plane. So, bago ko muna i-discuss, so, kailangan ko lang talaga i-discuss ko yung kwento at sino po yung ma-evento. Okay, punta tayo doon sa Google. Okay, so, sinerge ko na to. So, wait lang, pupunta ko doon sa ano natin sa files. Alam mo na pag ganyan, desktop po tayo, guys. Okay, desktop po tayo, guys. Saan ba yun? So, pumunta tayo dito. So, ano ibig sabihin nun? Okay, guys, kaya ano natin to. Okay, kwento ko lang sa inyo para alam nyo ano ibig sabihin ng Descartes, René Descartes. So, it means, pag ganyan, ano tayo? So, may nakalagay dito. So, sabi daw, while lying in bed on position. So, how to describe any position at any point in his life? So, kung tatanungin, ito si Langaw. Pasintabi sa kumakain, ha? Run, let's hello po. Oh. Kasi si Langaw, kahit saan nagpunta, kunwari nandito siya. Pag gumalaw yung Langaw, lilipat na naman siya sa anong location. Kunwari, ito, di ba kanina, ito yung Langaw. Pag lumipad yung Langaw, kasi pinaalis doon naman ng isang tao, hindi natin alam kung saan yung lilipat yung Langaw. Kasi siya yung nakakala. So, nagdesisyon si Langaw, pupunta dito sa corner na to, like this. O, dito na siya. Pag binala naman ng Langaw, dito naman siya. Pag nandito naman, nasa tao na naman po siya, pinalis, at dito naman siya. Ayan. Layer 224 lover, hello po. Pag dito. So, eto na nga po yung location sa lang kung saan. Palipat-lipat siya sa location. Ganun na din po sa Cartesian plane natin. May kwento yan. Ang kwento yan kay René Descartes. So, alam mo naman, matagal na namatay niya sa sobrang tagal talaga ng panahon. Si René Descartes ay nag-discover ang kanyang XY plane o yung tinatawag na Cartesian plane kasi siya yung nakapangalan. Kaya nga, Cartesian plane ang tawag doon. Bakit tinatawag siyang Cartesian plane? Kasi meron po siyang 2D dimensional figure. Kasi naka-plane po siya at meron po siyang perpendicular figure like this, okay? Ganun lang yan. Magmalilipat ka ng lawa like this, palipat-lipat siya ng location na. Ganun na rin. So, kwento ko lang sa inyo, pag ganyan ha. Okay, don't save ko tayo. Wag to. So, punta tayo doon sa sleeping stage. Ano yung ibig sabihin nun? Wait lang. Punta tayo doon. May story kasi si René Descartes. Kukumpaga natin doon. Alam ko may story yan. I'm sorry. Analytic geometry yan. Kung tatanungin, si René Descartes nag-invento yan. So, yan. Kung tatanungin, wala kasi ako may isip na ano. Ayun, makikita mo parang ganyan, may fry in the ceiling habang nagkasakit siya. Kasi bye-bye ba tayo na story, kaya ano. So, eto. Kung tatanungin, ayan. I-plugin natin. So, I think, therefore, I am. Ay, ganyan kasabihan ni René Descartes. Hindi basta mathematician po siya, kundi isa siyang philosopher. So, eto, nag-discover ang kanyang Cartesian plane. At hindi lang yan, founder po siya ng analytic geometry, guys. So, Descartes lives during the early 17th century. Matagal na na. Descartes found a way to describe curves in arithmetic way. He developed a new method called coordinate geometry, which is the basic of the future development of science. Okay? Yun lang yan. Siya na-discover yan. Madami na na-discover ni René Descartes. Kung babasahin natin yung kanyang biography niya, gamay-gamay na natin. Wala. Mahirap na to. Okay, sino ba si René Descartes? History lang po tayo, guys, ha.
Okay, mamaya pa tayo magpapa-shoutout. Ito yung itsura ni Randy Card. So, pupunta tayo doon sa Wikipedia. Pero hindi naman lahat na ganun kasi marami kasi nagpe-plagiarize. Okay, gagamitin natin. So, ito, gamitin natin. So, ito po yung itsura ni Rene Descartes, like this. Si Rene Descartes, I'm sorry. Ito si Rene Descartes. Isum natin. So, ito. So, kung tatanungin, ito yung itsura, ang kanyang picture niya. Since talaga, hindi pa kasi nauusang gadgets. Sobrang tagal ng panahon, 17th century pa lang yan. So, basahin natin yung history kasi medyo mahaba. So, Rene Descartes, pinanganak siya March 31, 1596. Tagal. Ang namatay siya is February 11, 1650. Was a French philosopher. Hindi pa hindi lang siya mathematician, kundi philosopher, scientist, and mathematician, widely considered as the seminal figure in the image of modern philosophy and science. Siya yung nag-founder ng analytical geometry. Okay. Ang dami kasi storya nito kasi kailangan talaga pag BSF Math major po kami, kailangan pag-aralan namin yung mga history of math. Mahalaga yan. So, kukutin na natin yung kanyang information. So, doon siya pinanganak sa La Haye en Touraine, France. Mahirap pa sa akin eh. So, namatay po siya sa Sweden. Hindi ko alam kung namatay. So, education, nakapag-loss pala siya. Wala siyang degree do sa Lender University. May anak pala siya. Okay, saan na ba asawa nito? Ipakachismosa talaga. Yan. So, meron siyang philosophy in career. So, Dutch philosophy tsaka French philosophy. Diba? Ang dami. May thesis defense yan, untitled LLB thesis. So, 1660 pa yan. Ang dami talaga ang kanyang interest. So, ito. Yan. Ayan. Ito yung talaga yung early life niya. Pasahin nyo na lang kasi hindi ko lang papatagalin kasi baka mamaya yung pamangkin ko gamitin yung PC. Kaya ka nagmamadali ako. Nakapag-army service na sila. Okay. Hindi kasi ako mahilig magbasa ng history kasi inaantok ako. Principle of philosophy. Hindi lang siyang magaling sa math. Hindi lang. Kundi magaling po siya pagdating sa philosophy. Kasi ang philosophy po kasi logic po yan, guys. Ito, kung tatanungin kung anong kinamatay, hanapin natin. Pneumonia pala kinamatay. Okay. So, ito yung kanyang libingan. So, ito nakalibing sa Paris. Ayan, ito yung tsura niya. May asawa na ba to? Since, hindi ko alam ang asawa nito, guys eh. Yan lang. Wala na po ako masabi. So, balik muna tayo. Kung papanoorin mo yung kwento ni Rene Descartes, so, ito, i-download nyo. The Flying on the Ceiling, Rene Descartes. Ang author to si Julia Glass at illustration natin si Richard Watts. So, number of page is 48. Ay, di ko pinopromote yung libro. Bawal yan ha. Ito yan. Basahin nyo, pwede nyo i-download. Yun lang. Kaso, ito, para may bayad na. Kasi andun natin yung kwento kung paano daw yung na-discover ang kanyang XY plane. Yung naikwento ko na sa inyo yung mga habang nagkasakit siya, may nakikita lang daw yung langaw na palipat-lipat. So, siya yung na-discover ang kanyang XY plane or tinatawag na Cartesian plane. Ganun lang. Yun lang. So, madali lang yung i-discuss lang. Teka lang. Okay, ano natin? Wala na po ako masabi. So, i-plug in natin gamit nito. Okay, yun natin. Okay, yan. Okay. Yes, sabi ko siya. Sige, magpapashare talk muna ako bago ako mag-discuss. Okay? Wala na po ako maisip na i-discuss eh. Okay, pa-shoutout ko kay Belen Cruz, kay Belen Chili, si Apple User, si Annabelle, si Made in China, si Parchan, si Paul GF, si Yoshimitsu, thank you po sa pagtap ng heart react ha. Ayaw, si Kyle, si GE, si Visation, si
si Nijiro Lover, si Boss, si Rafael. Thank you pa sa pag-join ng short video Si Mansky, si Kyle, si ER, si Sin, si Jensky, si Grey 13, si Kylie, at si Nob Engineer. Okay. Ano ibig sabihin ng Cartesian plane or mas tinatawag na XY plane? Kahit anong tawag, magkaiba ang tawag pero ang discussion is magkaparehas. Minsan kasi pag ganon, ang sa amin, XY plane naman talaga. Kaya sa ba't ayos sumulat? Lang. Sa amin, XY plane or Cartesian plane, Cartesian plane or pinatawag na Cartesian, mas formal to, Cartesian coordinate system. From the word system sa means it means process, okay? So, babasahin natin. So, a Cartesian plane is two-dimensional grid. So, ang grid natin yung number line like this. So, ito pa yung parte. Kung number line to two-dimensional grid daw, ano ibig sabihin nun? So, ito pa yung mga number line na kailangan natin mapansin. So, yung tinatawag na yung y-axis. Yung tinatawag na ordinate. Tapos yung x-axis naman sa horizontal number line, yung tinatawag na abscissa. Pero mahina po ako sa spelling na abscissa. Abscissa. Yeah, I'm not quite sure sa spelling, okay? Ang pinakagitna to, yun na tinatawag ng origin. Yun lang. Okay, depende po sa location. So, sabi daw, two-dimensional grid that used in horizontal x-axis, ang horizontal paiga tapos vertical, pag vertical patayo, y-axis, to locate points. Sa pag locate points, kahit anong numbers, kahit saan ka magpunta, like sa langaw, depende sa location mo. To locate points, ano yun? Let's say, ito yung langaw, saan pupunta dito? Kaya nagkakaroon lang siya ng locate points. Ganun yun. The axes intersect at the origin. Yun ang tinatawag na coordinate pair or tinatawag na origin. Maraming tawag kasi yan, ngayon ako nakakita. Coordinate pair or tinatawag na origin, pwede ganon. Tawag dyan, origin po yan, origin, okay? How to use the Cartesian plane? Each point of the plane is represented to the order pair of the number, order pair x, y. Yun lang. The x-coordinate represent the horizontal distance of the point of the origin. Pag x-coordinate represent the horizontal distance. Pag distance, distante, eto yun. Of the point of the origin. X-coordinate ang tawag. Pag y-coordinate, vertical distance like this. Okay? The x-axis, the y-axis divide the plane into 4 quadrants. Magdi-divide mo siya into 4 quadrants, which are numbered counterclockwise from the top right. Pag counterclockwise, simula dito hanggang dito. Ganun lang. So, yan. Gets? The quadrant where both x and y are positive is usually called the first quadrant. Ito na po yan. So, positive, positive, first quadrant na po yan. So, mamaya natin i-discuss. Medyo magulo lang to. Ang history, sinabi ko kanina, guys, the Cartesian plane is the name after René Descartes, the French mathematician who developed the coordinate system in 1600s. It's also known as the rectangular coordinate system because the grid is made of square. Ano daw? Nagugulan na talaga ako na pa talaga. Rectangular na nga, square pa. Pero kasi ang itsura ng pinakaloob, minsan kasi, yung grid natin, wala siya katapusan, kaya tinatawag siya ng rectangular kasi itsura rectangular. Pero totoo lang talaga, square talaga yan. Kaya mali talaga information nito. Dapat sana rectangular to. Mali, pagkamali ang AI Kaya maniwala sa square ha, gano'n lang. Dapat to rectangular. Kasi kung lalayo kasi yung x-axis, haba yan. Pwede siya maging square yan. Kung ang number line natin is maikli. Kung paano, what if kahaba-haba yan? So, pwede ba pa ito maikli?
Pwede tawagin siyang rectangular kasi from the word kasi yung x-axis is nagkakaroon na siya ng pinakaloob niya is rectangular. Kung mahaba po yung ano natin, yung grid natin. Gets? Ganun nga yun. So, kung babalikan natin, erase natin may buti yan. Okay. So, wait lang Ano pa ba? So, punta tayo doon sa, ano natin? Okay. So, mag-paste po tayo. Alam ko, hindi nyo kasi alam magpa-plot in the point. Kung babalikan nyo in algebra, pinag-aaralan nyo ito sa grade 8, grade 9. Ewan ko ba sa inyo, sa amin, second year high school pa ako. Ito yung tinuro sa akin ni Ma'am Cecil. Sabi, ang kwento ni Ma'am Cecil, bakit kayo napasama yung langaw? Ano kinalaman mo doon sa math? Yung langaw. Sabi nga daw, naikwento sa amin yan. Yung langaw lang daw. Pag nakita mo sa sili sa may daw sa klaso namin, ayan, may langaw. Didiscuss namin yan. Tapos doon, ay ma'am, may langaw dito. Pag lumipat sa location, nalipat na sa location. Ganun na din niya sa Cartesian plane yon. Kasi yung mga points niya, palipat-lipat siya, ibig sabihin, nagkakaroon lang po siya ng location point. Ganun lang yon. Ganun lang sa application ng ano natin, ng X-fly plane natin, yung mismo sa langaw. Naikwento ko na po yung sa live streaming, parang natatawa sila kasi parang hindi sila naniniwala. Kaya gano'n. Ano ba yan, Mary? Papakwento na naman ako. Ano ito parang kwento to ni Lolang Basyong to totoo yan kasi siya yung nagtuturo sa akin si Ma'am Cecil. Kumbaga talaga yung langaw. Malaking kasi ang langaw daw pagdating sa discover ng mathematics. Kaya pasalamat nga yung langaw talaga Kung wala sila ni Del, hindi na tayo makapag-drop tayo ng mga figure. Kung dahil sa kanya. Kaya gano'n. Salamat na lang sa langaw. At hindi lang sa langaw, baka mga flying animals, baka gano'n. Baka related po sa langaw. Pinagsasabi mo, Mary Ann. Okay, dito tignan natin sa mga ganito. Kung pag-aaralin natin yung ano natin. Teka lang Masyado to kalaki. So, ito na yung kung titignan natin, guys. Ito yung mga quadrant sinasabi ko. Ito yung XY plane, i-divide mo siya ng 4. Yan ang tinatawag ng quadrant. Mag-uumpisa ka counterclockwise direction. Counterclockwise, ibig sabihin pag counterclockwise, para ka lang magbubukas ng LBG. Di ba yung orasan natin, papunta. Papunta ba? Ay, hindi. Yung orasan natin pabaliktad. Clockwise kasi yung papunta. Counterclockwise pabaliktad yung ikot natin. Gets? Ito po yung quadrant 1. Na kailangan natin malaman. Kasi yung x-axis natin, dito, naka-positive. Ito, positive. Quadrant 1 mo po siya. Kasi, order per positive, comma, positive. Gets? Ganun lang yun. Tapos yung quadrant 2, ito yung x-axis natin. Dito tayo mag-uumpisa. Kaya nga, sinasabi ko sa iyo, order per x, comma, y Kaya ganun Ganun lang yun. Ito ba yung positive, di ba? Ay, mali. Quadrant 2 pala. So, quadrant 2 is the negative number line. Tapos, yung y-axis is positive number line. Yun ang tinatawag ng quadrant 2. Yung quadrant 3, sa x-axis, negative pa rin. At sa y-axis, negative pa rin. Ganun lang yun. At pagdating sa quadrant 4, positive na po yung x-axis at negative na po yung y-axis. Quadrant 4 ang tinatawag ito. Misa kasi pag ganyan, nasa origin na. Kailangan marunong kayo mag-plot in the pie. Pag hindi, i-discuss natin sana yon. Babalikan natin, i-recall natin. Naiintindihan. Kasi nakakalimutan yung mga basic math kasi kasalanan yan. AJ, hello po. Adrian, hello po. Si Hong, hello. Si It's Ganin, AJ. Si Hanoy. Si Mimi. Kasi nagmamadali kasi ako, sige gagamitin kasi yung yung PC ng pamangkin ko, kaya nakikiram lang. So, Martin, hello po. Teka lang. Okay. Faye, hello po. Si Ye, hello. Si Natsu. Si Anime. Dami. Okay na, si ERB, hello po. Si Kim. May tanong po kayo doon si Derdiga, sa X-Flight Plane, kung marunong kayo mag-platinum na ba. Alam ko, naiintindihan ko sa pinagagawa niyo. Alam mo, pinag-aaralan niyo. What if nakakalimutan niyo? Marunong ba kayo mag-platinum the point kapag may decimal? Fraction, hindi lang talaga whole number. Gets? Misa kasi pag ganun, naka-real number pwede i-platinum the point. Iba naman yung complex kasi nakatipende pa sa pag-aaral yan. Ibang usapan na yan.
Jeannie Hu, thank you po sa pag-send ng batch card. Ay, Jeannie Hu, hello po. Alam mo, nag-usap kami ni Jeannie Hu nung isang araw. Granted po siya ng ng BSIT. Kaya, yun na. So, shoutout po kay Jeannie kung nanonood ka man. Hello everyone, Jeannie Hu. Manood ko lang po kayo. So, ang pinag-aaralan natin is Cartesian plane. Okay. Thank you po sa pag-send ng batch. Nanood na lang po kayo, Ma'am Jeannie. Okay? Yun lang. So, discovered talaga to sa 1600s daw. Si René Descartes po. French mathematician po to. Yes po. Visual po, sabi ni Jeannie Hu. Hindi Descartes ha. Descartes. Kasi pag Tagalog, Descartes eh. French mathematician po. Yan lang. At hindi lang siyang basta mathematician. Kundi, magaling po siya pagdating sa philosophy. Yan lang. And philosopher. Philosopher. Mamas pa ng philosopher. Okay. Kung ay wrong, hindi ako yung judge ha. Ay, thank you po sa pag-send ng glass in area. Thank you po. Thank you sa pag-follow ng heart, yung like ng creator ko, si Crochet. Okay. O, yan lang. Ano po masabi? Punta tayo dito. Ano pa ba? Wala na po ako paisip. Kung titignan natin, ito po si René Descartes. Ayan. Ito yung kasabihan ng kanyang ang philosophy na kasabihan. I think, therefore I am. Mahina po ako sa mga ganyan. Ano yung ibig sabihin nun? I think, therefore I am. Yun lang. So, ito yung na-discover ang kanyang modern analytic geometry. Marami kasi laralan niya pagdating sa matematika. At hindi lang po siya basta philosopher lang. Sabi daw, I think, therefore I am. Sakit sa ulo. Crochet. Okay. Sige, balik na nga tayo kung ano yung eme. Ma'am, paano tayo magpa-plot in the point? Ganito magpa-plot in the point para sa mga alam ko, naintindihan ko kayo. Kung alam niyo mag-plot in the point, maraming salamat. Manunod po kayo sa live ko. Pag hindi niyo alam, tuturuan ko kayo ng mga basic. Kasi hindi niyo kasi alam. Okay? O sige, ganyan na tayo. Wala na ba? Kung papanoorin mo yung story ni René Descartes, so kung mag-download po kayo ng The Flying on the Ceiling, ayun na po yung nakalagay, kasi may bayad yata to. Alam ko, binasa ko na to eh. Ito yung kwento po ni René Descartes, kung saan, kung paano talaga na-discover ang kanyang Cartesian plane, gamit ang langaw. Kasi nung nagkasakit siya, may nakakita ng langaw, ay nakapag-isip-isip ng kanyang discover. Lang. Sige. So, pumunta tayo doon sa GeoGebra para makapag-plot in the point tayo. Sige, magbibigay ako ng clue ha. Eto na. Hala, ayan, hindi natin makita to. So, papalitin natin ng ganito like this. Okay, wala na tayong magagawa. Okay, hindi ko na isusulatan yung mga numbers kasi. Sorry. Paano to? Show numbers ba? Sige, mag-show numbers po tayo para makita, okay? Ay, teka, sandali lang. Y-axis show number po tayo. Yan, okay. Sige, mag-plot in the point po tayo. Paano po yung properties of equality? Depende po sa theorem natin. Kasi pa properties of equality natin, let's say, mamaya. Balik muna tayo. Mamaya po, Crochet. Pag sinaping AP or SPE, pares din niya, pero properties of inequality, it means elimination ng tawag dyan, ang addition property of equality. Minsan kasi reflexive property. Pag reflexive, magkapareho. Mamaya na natin discuss yan yung sinasabi mo, properties of equality. Mamaya na lang. Dito muna tayo sa plot in the point, guys, ha? Ano yun? Sige, solve na natin yung... Paano to? Nawala ba? O, tapusin ko na. Saglit lang naman to. Ma'am, paano to ipa-plot in the point? Paturo naman. What if the plot in the point of the... Ay. Teka nga lang.
Ala, nakakainis na ah. Sandali lang. Ba't ganun? Sulat natin. Hindi ako makasulat eh. So, paano natin mag-plotting the point? So, plotting the point po tayo. So, ganyan. Ay, hindi siya related. Ayaw ng ano ko, pen tablet ko. Ayaw, madaya. Sige. Later na lang po ha. So, ano tayo? So, plotting the point po tayo guys ha. So, plotting the point order per, let's say, order per negative 1, comma, 3. Sige nga, ma'am, paano? Hindi kasi kayo marunong mag-ganyan. So, ganito, move. Okay, paano? Tuturuan ko kayo. Paano mag-plotting the point in manually? So, mag-uumpisa ka sa origin like this. Manood kayo mabuti ha. 65 viewers. Mag-start kayo ng origin. Ito, pinakagitna, 0. Kaso, yung x-axis natin, ito yung x. Ay, teka lang. Pen natin. Ito pa yung x. Ito pa yung y. Ang hirap kasi pag ganyan eh. Nakakasar eh. Ma'am, paano? Tuturuan ko kayo. Eto, sabi ko nga sa iyo. Dito ka magsa-start ng origin. Kaso naka-negative 1. Pag negative 1, paabante. I-move mo siya ng isang beses. Pag negative, paabante, paatras. Ay, sorry. Ayan, ulitin ko from the top. Mag-uumpisa ka sa origin. Then, kaso naka-negative, isang beses kasi ganyan. So, mag-move siya ng isang beses, paatras. So, 1. Dito ka titigil. Ayan. Tapos yung y-axis natin, which is 3, ng capacitive yan. So, paakit po tayo. Paakyat. So, i-move mo siya ng 3 beses, papunta sa paitaas. 3 beses ha. 1, 2, 3. Saan? Mag-point po tayo. So, point like this. So, sabi daw negative 1. Sa mga may mata kayo, meron po kayong logic sa mata nyo. Di ba negative? Ang negative, ano katapatan na negative? E di yung positive 3. Eto na lang yan. O, ganun lang yun. Kasimple. Ay, nako. Hindi marunong sa mga ganyan. Ganun kasimple lang. O, sige nga, sagutan nyo. Okay, sagutan nyo. Sige nga. Tanong ko sa'yo. Etong to, nasa quadrant po to. Okay, pakisagot. What if mag-plotting the point po kayo? So, plotting the point of the, let's say 3 and 6. Sige, sagot. Sa quadrant yan. Comment down below. Hindi puro nanonood lang kayo. Sige, comment down below. Sige, ituro nyo na lang. Wala yata nanonood. Okay, sino sasagot nito? Order per 3 and 6. Sagot na. Okay, sino sasagot nito? Saan ba si order per 3, 6? Nasa, ano quadrant? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Sagot. Sige, 30 seconds. Sige, sino sasagot dyan? Order per 3, 6. Saan quadrant po yan? Ikaw, crochet, kung nanonood ka man. Asan po yung quadrant for the 3 and 6? Order per 3 and 6, saan quadrant po yan? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3. Sige, sagot. Di ako nagagaling, gano'n lang talaga yung boses ko. Grabe naman kayo. Sino sasagot? Wala na ba? Wala na ba yung kausap dito? Asan yung quadrant, nasaan ba quadrant? So, order per 3 and 6. Tulog na yata yung pamangkin ko. Wala na ba? Wala na yata ako kausap dito. Okay, 77 viewers. Nasaan ba ang quadrant 2, sabi ni MJ? Quadrant 2 ba? Sigurado? Ito ba yung given, no? Order per 3 and 6. Malapit na sana, MJ. Wala daw yung sagot. Quadrant lang naman eh. Order per 3 and 6, saan ba quadrant? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Huwag mo napapakalaman to kasi sinugot natin yan. Quadrant 1, sabi ni si Drew, sa kalaki. Galing. Hindi po siya quadrant 3.
Ang sagot ni citrus is nasa quadrant 1. Very good. Okay. Sige. Recitation po tayo. Cirrus, ikaw Cirrus. Magpa-up ka. Ay, naka-prime. Mutikas po tayo kay citrus. Ala ka. Ala ka. Sige. Mag-recitation po tayo. Hintayin na natin yung bakit naging quadrant 1. Explain, citrus. Explain natin. Wala, ayaw, nahihiya. Sino magpapa-explain? Ikaw, MJ. Ibang MJ pala to. Sorry. Marami kasi MJ dito eh. Okay. Ay, nahihiya daw siya. Okay lang, okay lang. Okay lang. Kung nahihiya ka, okay lang naman. Basta mahalaga may participate. Positive and positive daw. Sabi ni Cirrus, ang galing. So, sabi daw, is citrus, kasi positive and positive daw. Sige, kung hindi kayo marunong mag-plot, ganito. Halika rito. So, mag-umpisa tayo. Okay lang naman kung nahiya ako nga din. Nahiya ako dati, MJ. Paano? Sa mga bagang dyan, yung mga slow lang, magkakaumpisa lang mag-plot in the point. Ganito, mag-umpisa ka sa origin. Sabi nga daw, positive to sa... Saan po ba ulit yung quadrant 1, 2, and 3? Ito na po yon. Sige, sulatan natin. Okay, babalikan natin. So, mamaya. Okay. Wait lang. Okay, Google natin. Ito. MJ, kung nanonood ka man, ito po yung quadrant mo, makikita mo sa upper right. Upper right, nandito sa taas. Makikita mo yung mga symbol, di ba? Ayan na po. Quadrant 1, positive and positive, and dito na siya. Quadrant 2, nasa upper right, upper left. Baka baliktad yung turo nyo. Grabe naman yung professor nyo. Bakit? Baliktad yung turo nyo. Turuan kita, basic ka, MJ. Pag quadrant 1, ito yung positive, di ba? Ito po yung positive, yung x-axis, ito po yung y-axis, positive. Kung makikita mo, order pair, positive, comma, positive. Ganun lang. Kapag yung quadrant 2, mumpisa sa x-axis, mumpisa sa x-axis, ito yung location, di ba? X-axis is negative, tapos yung y-axis is positive, kaya negative, ang x natin is negative, comma, yung y-axis natin is positive. Ganun lang. Okay, sabi daw, quadrant po sa amin upper left. Loko-loko pala yung teacher nyo. Palitan yung teacher nyo. Sino ba teacher nyan? Palitan sa inyo? Baka naka-mirror image ka, MJ. Oo. Ganito yan. Pag quadrant 1 po kayo, upper right po, upper right. Baka naka-mirror po. Ayaw mo na, hindi ko na siya inaway kasi tinuturuan ko kayo ng tama. Baka ako pa masisisi. Ang turo lang sa amin, upper right po talaga yan. Okay, F to F kami noon. Ay, baka naka-mirror image yon. Oo, baka baliktad, yun ang problema dyan. Tandaan, kapag quadrant 1, upper right. Ito yung right, kanan. Ito yung, di ba, yung kamay natin, right. Ito, pag upper, taas. Pag right, kanan. Quadrant 1. Quadrant 2, upper, left. Left, kaliwa. Pag upper, pataas. Quadrant 3, dito tayo. Since counterclockwise po siya kasi pabaliktad. Quadrant 3, nandito ako. Ano ba tawag doon? Ayun lang talaga. Teka, iyaano natin yung camera. Yung makikita mo. Okay, kung titignan nyo, ito yung, kunwari ako yung body ko is Cartesian plane. Ito yung quadrant 1, upper. Pag upper, taas, right, positive. Quadrant 2, upper, left, kaliwa. Order pair, negative and positive. Quadrant 3, since counterclockwise po yan, pag ganun, counterclockwise, dito ka. So, dito, negative, ibig sa upper, ano ba yung ibig sabihin ng upper? Pag, hindi ko alam kung natawag doon pag bababa. Downward left. Negative, comma, negative. Sabihin mo na sa professor niya, ayusin niyo pag-tutor niyo, baka mirror image yan. Pag quadrant 4, like this, positive ang una, comma, negative. Okay. Gets? Citrus, gets? Yun na. Aralin mo mabuti yung parts na yun bago kayo mag-plot in the point. Baka naka-mirror image yung nagka-problem sa online class. Okay? Ay, I'm sorry.
titignan natin. Ito yan, ha? Ganun lang. Counterclockwise, ito yung counterclockwise, ha? Ganun. Ha? Ganun lang. Counterclockwise. Hirapan ako dito. Ito na nga lang. Counterclock. Di ba sa orasan, pabaliktad? Oh. Di ba sa orasan, ito yung orasan, di ba? Kunwari, 12, 6, 3, and 9. Imbis na pag ganun, ang ikot nun, pag ganun, pabaliktad. Let's say 3, 2, 1, 0, 10, 9, ganun lang. Ganun lang. MJ, ganun lang yung citrus ko. Baka problem sa necklace, pakiayos nila kasi, kaya kasi nagkakabulag-bulag yung estudyante na mali-mali. Kaya, hindi naman natang kasalanan ng teacher is nagkakamali. Baka, to the point talaga, mahirap kasi pag online kasi nakaranas na kami ng gano'n kasi mahina ang signal, gano'n. Okay, MJ, okay na daw kay MJ. Okay, gets na daw. Sige, balik muna tayo. Ang sagot ay quadrant. Sabi daw ni Citrus, quadrant 1. Ganun lang yun. So, paano? Turo ko lang sa inyo. So, mag-start ka ng origin. Diba, yung x value natin, which is the 3, paabante kasi pabaliktad. Ziz, updated na. Ali. Nakikiram lang po ako sa pamangking ko. Personal computer po to. Upgrade na ba? Naka-upgrade po to. Pero sa pamangkin ko po yun kasi nakikiram. Masipag po talaga kasi wala akong ginagawa. Ali. So, di ba, ang positive natin yung x natin which is 3, move mo siya na 3 beses kasi abante. Positive, pag positive, abante. So, 1, 2, 3. Diyan ka nag-stop. Di ba sa Prague, tatalong ka na 3 beses pa abante? Ganun yun. Ganun na nisa, x-fly plane. Ganun lang. Mag-plotting the point. Sakit so yung y-axis mo. 6 na. Pataas po yan. Pag ikaw dito makpo senator, ayaw ko na sa Pinas. Sabi ka naman. Ali. Ayaw ko lang talaga pag-usapan yung yung politician. Hindi ko na malala kung sino yung pagkakatiwalaan yung presidente. Kasi mahirap. Tsaka yung mga natin. Siyempre, mahal na talagang bilihin na yun. Mahirap po talaga. BS accountancy lang po, MJ, hanggang second year lang po. Pero love ko ang mahirap. Kasi talaga kaya talaga yung mga Pinoy na yun nananais talaga na mangibang bansa para lang masyulusulan niyo yung pangailangan kasi alam mo naman mababa talaga ang sahod. Ako po, Ginny Hu, salamat din po. Kasi nung nagka-pandemya, kasaga ng pandemya, yung kapatid ko, nawala ng trabaho. So, inis ko, tumigil na po sa pag-aaral. Kasi siya yung naasahan ko magbayad ng tuition. Sayang po, MJ. So, thank you for sharing your knowledge to everyone. Sana dumami na. Sana nga dumami in the Jesus name, Ginny, kung nakadepende sa, sa Panginoon. Opo, talagang priority ko talaga magturo ng libre kaysa magbayad ka ng review center. Kasi marami kasi content creator na nagtuturo online sa TikTok. Yes po, MJ, pero pag-iipunan ko pa, MJ. Kasi ayoko talaga walang ginagawa nila. Talaga yung mga Pinoy talaga, nice talaga mangibang bansa para lang may bili ng pangangailangan. Ikaw solution sa mga nawawalang budget. Ba't ako? Hindi naman ako tapos ng accountancy. Kung tapos ko sana ng accountancy, pwede na ako pumasok sa pagiging audit or budget officer. Hindi. Kaya lang, kailangan may doctoral degree ka. Mahirap pumasok ko. Okay? Yung official na secretary daw po ng commission audit, isa siya accountant. Yun lang. Sige, wala na tayo patumpi-tumpi kasi natin. Engineer na yan. Engineer na yan. God bless me po, Gini. Keep on watching po kay Gini. So, nandito na po tayo sa 3. Di ba yung Y coordinate natin, yung Y axis natin, which is move mo siya na pataas. Kasi pag pataas, positive. Pag pababa, negative. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, friendly, kung kalat yung mga mata nyo, like this, asin yung 3, ito yung 3, nakikita mo.
Anong katapat ng, katapat ng 6? Asin yung 6? Eto yon. Kung titignan nyo, ilolocation natin siya. Eto yon. Ganun lang kasimple. Yan. Ganun lang. Dali-dali lang naman eh. What if, paano kapag mas mahirap na? Kaya nyo. O sige, sagutan nyo I'm sorry. Sige, pakisagot. Ano to? Teka, sandali lang. Nawala yata yung sagot dito eh. Iba naman yung location. Iba naman yung ganito. So, sa mga nakakalito, hindi naman porket pag ganyan sulat, makakapare ang location. Hindi. Iba naman yung ganito. Let's say, babalik na rin natin. 6 and 3. Iba yon. So, umpisa tayo sa x-axis. 6 po yan. So, 6 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 3. Asan yung 3? Eto. Iba yung location yan. Magkaiba ang location yan. Asan yung 3? Eto yun. Magkaiba ang location dito. Sige, lagay natin pala, tandaan natin. Mag-pen po tayo. So, ito ang location dito ang 3 and 6. Bakit yung sulat ko? Ibang location ng 6 and 3. Okay? Gets niya? Pagbabalik ta rin, isipin nyo magkapareho ang location, nagkakamali kayo. Hindi, magkaiba po siya. Huwag kayo isipin ng ganun kapag binaliktad yung mga value nyo. Huwag nyo isipin na kung baliktad yung mga value nyo is ipagpareho ang location. Hindi po. Hindi po siya magkakapares. Ibang location yan. Okay? Ganun lang. Ang pangat yung sulat ko. Hindi kaya ng pen tablet. Ayun lang. Sige. Magsulat na tayo. Sige, magbibigay kayo ng mga given. Sige, sagutan nyo. Okay. Quadra naman ulit yan Okay, sige, pakisagot. Ordered per 0 and 1/2. Ala ka, ang hirap nito. Kaya niya? Saan quadrant yan at saan ang location? Sige, recitation niya. Dali-dali lang naman yan eh. Napakadali-dali lang naman yan. Sige, sino sasagot? Malapit na ako mag-enlight kasi magpa-plot in the point po tayo. Citrus, ang galing ni Citrus. Quadrant 1, very good. Pero ang tanong, may problema. Naka-1/2 na yung y-axis natin. Mamang hirap naman yan. Hindi po siya whole number. Huwag kayong mag-alala kasi kailangan matutunan kayo. Okay. Di ba sabi nga nila, pag origin, di ba yung x-axis natin is 0, ay hindi po yung gagalaw. Bakit? Kasi naka-0 po siya. Kapag yung x value natin, eto, 0 po yan, it means wala po tayo, may gagalaw. Tama po kayo. Gitna po yung 0 at 1 yung sa y-axis. Wala ka, galing talaga ni MJ. Palakpakan, malakas yung sound effects eh. Galing! Yung plot sa x-axis lang, ang galing ni Citrus, ang galing. Sige, since yung origin natin, ang value ng x natin is 0, ay hindi po yung gagalaw. Sunod doon, yung 1/2, naka-y-axis po tayo, since nandito na siya, hindi siya gumagalaw. Asan yung 1/2? Nako, patay tayo dyan. So, maglalagay tayo ng palatandaan dito, like this. Mama, ito po yung 1/2. Lagyan natin, kalahating kalahati. So, 1/2 po yan. Pwede naman, pag hindi sila tumatanggap na fraction, pwede naman decimal. Sabihin mo na natin 0.5. Kunwari lang 0.5 daw. Bakit yung sulat ko? 0.5 yan kunwari, saan? Nandito na siya. Mag-point po tayo. Eto na po yun. Ayan. Sa Y pala may bad. Aral na mabuti si Citrus. Hindi yan basta-basta practice. To make the practice to computation hanggang mag-gets. Sige. Okay lang. Pangit sulat. At least matalino. Wala naman ako bulayin ng MJ. Slide lang naman pagdating. Pero sa Hayemat, nahihirapan din ako sa intergets. Pero okay naman. Basta practice pa more hanggang mag-gets. May parang may matutunan. Ito na po yung itsura ng order per 0 and 1/2. What if balikan nyo? Kaya nyo? What if nandito po siya? Let's say negative 1/4. Hirap naman yan. 1/4 pa. Negative 1/4 and 0. Kaya nyo? Anong quadrant yan? So, lipat po tayo dito. Tanggalin natin mga natin. Sa pakitanggal natin yung x-axis natin. Ano ba x-axis natin?
Okay, tinanggal ko na para mas makita. Eka, wait lang. Para mali ata. Show number. Ayan, yan, x-axis. Okay. Quadrant 2 daw, sabi ni MJ. Hala ka. Ayan, isip-isip muna, MJ. Ang given is order per negative 1/4 and 0. Quadrant 2, sure kayo? Are you sure, MJ? Sige, isip-isip muna. Mag-isip-isip muna. Quadrant 2 daw, quadrant 2. Sige, wait lang. Yan, natin yung camera. Okay? Sige, wait lang. Okay. Sige, quadrant 2 daw. Sure po kayo? Sige, magsagot kayo na 30 seconds. Okay? Yes daw. Patay tayo dyan. Oh my God, this is a bad here. Quadrant 2 daw. Malapit na sa malapit na. Pero, etong sagot kanina, hindi po siya quadrant. Ang sagot nito, si will be D. Since 1 na po yan, x-axis ang sagot. So, x-axis po yan. Hindi po siya quadrant. So, x-axis ang sagot. Okay? Tandaan na. Hindi po yung quadrant. So, x-axis. Ito yung sagot kanina is nasa quadrant 1. Ang pangit yung sulat ko. Ito, quadrant 1 ulit. Ito, quadrant. Diba negative? Ito may negative, may positive. Quadrant 2 yan. Quadrant 2. Sige, isip-isip ko yung mabuti habang may sagot pa. Training po to, hindi ka ito pinapressure. Yes po, MJ. Quadrant, negative 1/4 and 0. Yeah, tama po. Sige, isip-isip muna. Ito yung huling sagot natin, x-axis. Bakit? Kasi nandito siya. Ito yung, teka. Hindi pala x-axis, y-axis po to. Nagkamali po yun. Taranta ka, Mary Ann, pinagagawa mo. Ano pa, eraser rin ito. Teka, wait na. Y-axis to. Hindi po yung x-axis. Sige. Wait lang. Y-axis kasi nandito siya sa y-axis. Y po yan. Hindi ba yung x-axis? Ang pangit yung sulat ko eh. Yan. Yan. Y-axis yan yung huli Ang galing ni MJ. Very good. Excellent din. Tama yung ginagawa mo. So, sabi ni MJ, nasa quadrant. Nasa x-axis na po yung sagot. Ma'am, bakit x-axis? Okay, ask natin. Okay, explain, Mary Ann. Ma'am, bakit naging x-axis ang sagot ng location? Kasi, mag-umpisa tayo sa origin, mag-move po tayo. Kaso, problema, may negative. Naka 1 point. Ala ka. Okay, sabi daw ni MJ, along x-axis po kasi siya nag-exist. Tama po kayo, MJ. So, kaso 1 point po siya. Teka, balik natin sa natataranta ako. X-axis po tayo. Yan. Wait lang. Ito yung y-axis, so yung mga bird po tayo. Okay. Ma'am, paano? Gagawa po tayo ng number line. Babalikan natin number line. Kailangan aralin mo mabuti yung mga number line. Mag-plotting the point. Kasi marami kasi nagkakamali. So, paano? Gawa po tayo ng apat na line. Dito ang maliit. So, paghatiin mo sa 4. So, meron po tayong mga ganito. Back po tayo. Lecture po kayo dati Dito muna tayo. Mare. Sige, erase natin. Tinatamad ako pag ganyan. Ibay na lang natin. Sige, wait lang. Kuha tayo ng number line So, naka-fraction. So, pinakamahirap yung fraction mag-number line. Sige, wait lang. Yan. Okay, lecture natin. 1/4. Ma'am, paano? So, paano? So, paano ba mag-order pa ng ganito? So, okay. So, kung gagawa tayo ng 1/4 like this, sa number line natin, kaso 4. Ma'am, paano? Hahatiin mo sa 4. So, 1/4 po yan. Ito po yung origin. So, isa-isayin natin. So, 1/4, 2/4, or tinatawag na 1/2.
3/4, tsaka 4/4, yung tinatawag na 1. Ito po yung whole number ha. So, ibig sabihin, pag gagawa ka ng number line in fraction, magganyan naman po kayo. Ma'am, bakit naging 4? Ilan ba ang number line natin yung pinaka ganito? Like this, parang ganito. 1, 2, 3, 4. 4 yan. Pero bibilangin mo ng isa-isa yung numerator natin, kasunod-sunod yan. So, 1, 2, 3, 4. Ganun lang. Ganon. Nuggets? Asa ba 1/4? Mas malapit na po sa 0. Ito na po siya location. Pero pag gagawa po kayo ng mga number, yung mga number like this, parang ganitong drawing, 4 po yan. Man, paano pag 1/2? Madali yung 1/2. Location po tayong 1/2. Walang madali lang to. So, ito po yung origin. Di ba dalawa yan? So, 1, 2. So, 1/2 po to. 2/2. Yung na natawag ng 1. Asan yung 1? Ay, I'm sorry. Teka. Ito pa yung 1 ha. Sige, mamaya na po, MJ. 3/4 po ba is the 1/8? Sige, mamaya na po. Mamaya. Okay, 3 po ba is 1/8? Hindi po yung magkakalawos din yung 3/4. Hindi po. Kung 1/8, tatanungin nyo yung 1/8 sa mamaya. So, eto po, di ba, 1/2, di ba? Di ba, pag dalawa ng numerator, dalawang ganito. Gets? 1, yung numerator, 1. Asan yung 1/2? Dito siya. So, gano'n lang. Kung tinatanong, 3/4 po ba is equal to sa 1/8? Hindi po, magkaiba po yung value. Kung 3/4 ang tatanungin, sige, 3/4 po tayo. So, ibang given po tayo. So, 3/4 daw, sabi daw ni MJ. Asa bang 3/4? Pag 4 dito, 4 na ganyan. So, like this. 1, 2, 3, 4. So, 3/4, asan 3/4? Ito po yung 3/4. Pero pag 1/8 pinag-usapan, 1/8. So, 1/8 po tayo. 1/8. Ang haba na na. 1/8 nandito. So, ito pa yung origin. Haba nito eh. Ito pa yung origin. Medyo mahaba. Ito pa yung origin. Ilan ba ang guhit ng ganito? Like this. Ilang guhit nito? 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8 yan. 1/8. Pero lang pag ganyan, lowest term nyo. Kasi maglalagay ng palataan. So, 2/8, yung tinatawag na 1/4. Tapos po, 3/8. Hindi po magkakalowest term. 4/8, 1/2 po yan, ha? Tanda, 1/2. Lagyan natin pala tandaan. 5/8. 5/8, hindi magkakalowest term. 6/8. 3/4. Ayan. Yung tanong mo, MJ. 6/8 yung tinatawag na 3/4. So, pwede siyang gawin ang 3/4 like this. So, ang tanong kasi, 1/8, asan yung location ng 1/8? Mamaya na. 7/8. 7/8. Wala, hindi siya magkakalowest. 8/8, yung tinatawag na 1. Whole number. Okay. So, asan yung 1/8? Nandito na po siya sa unan. Kung tatanungin ka, MJ, tama ka. 3/4 ang tanong mo. So, 3/4 ay katumbas po ng 1/8. Hindi po magkakatumbas ng 1/8. Magkaibang location. So, 3/4 ang tanong, ang 3/4. Pero, naka 1/8 po siya. Saan? 3/4 ay katumbas po ng 6/8. Ang tanong, 3/4 ang tanong. Pero, ang denominator natin is 8. Kung gagawa ka ng location is 1/8, di ba? 8. Dalawang bar like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero, ang question is 3/4. Huwag ka mag-alala, may lowest term yan. So, ito po yung 3/4. Kasi ang 3/4 po ay katumbas po ng 6/8. Kasi ang 6/8, lowest term niya is 3/4. Yan ang tinatawag na equivalent fraction. So, ito po yung location. Gets? Gets po ba? MJ, naiintindihan? Ganun lang. So, babalikan natin ha. So, location, like this. Okay, babalikan natin. So, 1/4. Gagawa naman tayo ng 4. Okay, 4 to. So, origin po yan. Gawin natin 3. So, 1, 2, 3, 4. Ito yung 4. 1/4 yan. Ito yung 1/4. 1/2, 3/4, 1/4. So, negative. Naka-negative po yan. So, ito po yung negative 1/4.
Ay, mali. Mali na naman ako. Ayusin mo, Mary Ann. Ito yung negative 1/4. Ito, negative 1/4. Negative 2/4 or 1/2. Negative 3/4. Ito pa yung 1. So, dito ang location ang 1 like this. Makakalimutan. So, negative 1 po to ha. Ito pa yung ay, bakit yung sulat ko? Pasty. Pasensya na kayo kasi yung pangit yung sulat ko. Ano ba yan? Like this. Yan. Sulat. So, ito pa yung negative 1/4 ha. Okay po, naintindihan MJ. Ida-download ko yung sa YouTube MJ. Punta kayo, Miriam Flores ha. Ang profile picture ko is naka-green na pampatulog. So, negative. Pangit eh. Hindi kaya ng pen tablet nito eh. Pasty. So, ito po yung negative 1/4 ha. Pag gagawa kayo ng sa graphing calculator ha. Ganun lang. Ito yung location natin. Hirap kasi pag fraction, pag ganyan. Kung makikita mo sa Desmos calculator, kung may lalabas yung, kung may lalabas po siya ng fraction in number line, yun na po, pwede isum in, pwede isum up. Pwede decimals, mas hirap decimal kasi allergy ako doon. So, nandito na po yung 1/4. Ang movement niya is, eto siya. So, since negative 1 po yan, isang beses lang. So, isa, yun lang. So, dito, ito yung location. Ito. Yan, is the bad talaga, MJ. Kaso ang problema, may nalilito sila sa mga fraction. Huwag kayo mag-alala kasi mahirap talaga magtansya pag nagpa-plot in the point ka kapag fraction and decimal. Pwede mo siya i-drawing. Let's say negative 1/4, gagawa ka ng paraan. So, let's say yung nakita ko kanina yung number line. So, tatlo ito. Yan, tapos na 1/4 nandito sa unahan. So, ang movement ng negative 1, dito ka sa origin, eto yon. Yan, ganun lang. Kasi, hindi yung mali, mag-uumpisa sa negative 1, mali po yun. Ibang ang given nun. So, negative 1, isang beses yan. So, nandito ka sa 1/4. 0 po yan. What if bibigyan ko kayo? Sagutan nyo ha. Last na to ha. What if sagutan nyo? Tayo na. Pinakamahirap pag ganyan. So, ordered per negative 1/2 and 3/4. Ala ka, ang hirap nito. Sige, sagot. Huwag kayo mag-alala kasi pag ganyan, mag-quadrant pa tayo yan. Sige, sagot. Padalianin natin, huwag niyang stress ang sarili niya. Anong quadrant yan? Yung negative 1/2 and 3/4. Ala ka, warning ka dyan. Ala ka, warning ka dyan. Sige, nasasagot. Order per negative 1/2 and 3/4. Last na to kasi mag-live na po ako. 58 minutes na. Sinasasagot. Order per negative 1/2 and 3/4. Wala na pa sasagot guys. Napakadali lang niya mag-order per. Dali naman yan. Sinasasagot. May dapating po talaga pag negative eh. Sige, lagay natin yung location nito para mas masawalan naman, diba? Ayan. Pangit yung bad thing talaga eh, pag ganun eh. Ayan. Alo ko, ano nangyari? Pinuro ko pa yung sa the bad things po talaga. Hindi ko yung bububurahin yung ganito. Ayan, so, yeah, sorry. Ayan. Okay, sino magsasagot nito guys? Mas mahirap na po yan. Pag ganyan, okay? Yan, okay? Pen tablet. Lagyan natin ng palatan na para hindi nyo masahulo yan. So, ito yung sagot kanina is 0 and 1/2. So, ito yung location. Pangit eh. Pangit yung sulat ko. 0 and 1/2 daw. Sinasasagot dito, wala na ba? Wala rin nagsasagot. Ito pala tandaan natin to ay nasa negative 1/4. Hirap pagsulat ko eh. 1/4 and 0. Wala lang naman ha. Burahin natin itong mga to. Hirap kasi pag magpaplat ng point ka ng ganyan eh. Negative po yan ha, negative. Ayan, negative. Tapos wala. Yan, na.
ML ka na lang po. Hindi kasi ako marunong mag-ML, T7 eh. ML na lang daw, sabi daw po ni Hindi niya na masasagot. Wait lang. Ayaw niya sagutin yung ganito eh. Mahirap sagutin po ganyan. T7, kilala mo pa? Kilala mo pa daw ako. Sabi daw po ni Hirap kasi pag-writing pag ganun, pen tablet eh. Ayun, halata. Pangit ang sulat ko. Pasensya na ha. 1 po to. Hindi ko na kaya magpasmado. Kaya mahirap talaga pag mouse na ginagamit. Ayan, palatandaan natin yan. Hindi na naka-blackboard. Hindi na to kasi tinatamad lang kasi ako magpalagay ng ilaw kasi sobrang busy po. T7. T7, kilala mo pa? Sino ba si T7? Bago pala siya. Hindi na daw. Sige, paano magpalatin the point? Kung titignan natin, gagawa po tayo ng number line. So, ang x-axis natin ay naka 1/2. So, imagine nyo, let's say, dito. Ito yung 1/2, di ba? Ito po yung 1/2. So, 1/2 yan. So, negative. Pero, 3/4 po siya. So, patay tayo dyan. So, tanggalin natin yung value natin. Yung y-axis natin. Yan. Okay. Paano pag 3/4? Huwag tayo mag-alala. 4 lang yan. So, ito yung origin. 1/4, 2/2, 3/4. Ito. So, dito ang 3/4. Imagine na ito yung 3/4. Mali. So, ito yung 3/4. Wait lang. Y-axis. Teka lang. So, ito po yung 0 and 3/4. 1/4, 2/4, 3/4. Ito yung 3/4. Imagine na lang. Ito po yung 3/4. Okay. So, pag movement, pinakamahirap ang movement. Kasi naka-negative. So, negative po yan. So, nandito. Isa. Tapos, tatlo. So, let's say 1/4, 1/2, and 3/4. So, andito pa yung location like this. Kung maroon na kayo magmata, ito na po yun. So, nandito na po siya sa quadrant 2. Quadrant 2 Ito po yung location. Sige, maglagay po tayo ng gana. So, ang location niya will be nasa quadrant 1. So, quadrant 1 po tayo. Yun lang, kasimple. So, quadrant 1 po. Quadrant po to. Quadrant 2. Yan, yun lang. Location. Lang. Medyo, kailangan aralin nyo mabuti yung mga location ng fraction and decimal. Sa decimal, ganun pa rin. Pero ang writing, nagkakaproblema. Sige, papalikan natin dito. Sige, last na po to. Wala na po akong maisip. So, paano kapag naka-decimal? Plating the point po to, Hindi puro madali kasi kailangan pagdaanin yung mahirap. So, order per negative, let's say, ang hirap pag numbers decimal. Wala na akong maisip. 0.3. Hirap negative 1/2. 0.5. Let's say 1.5 na lang. Paano? Mahirap pag ganyan 1.5. Kasi nasasagot nito guys. Last na to guys Okay, paano pa ma-plotting the point kapag by decimal? So, order per 0.3 or 3/10 and, negative 1.5 or 1 and 5/10. Sige, sagot. Saan quadrant po yan? Madali lang yan. Pero ako na bahala din sa plotting the point. Mag-quadrant na lang po kayo. Pero babalikan nyo yung decimal So, babalikan natin yung decimal. So, sige, ano natin? Ay, paano ba yan? Paano pag ganyan? So, inulit ko na yan. Yung popost ko na yun sa YouTube Brayan na natin to. Paano pag decimal number? Ang hirap nun 0.3? Ang hina ako na sa decimal. Allergic po ako. Paano? Teka lang. 0.3 daw. So, 0.3. Paano natin ina-number line natin? So, ang hirap. So, tatlo yan. So, 0. Mahina ako sa mga ganito.
Teka lang. So, dito ang, let's say, di ba tatlo yan? So, tatlong location po to. So, 0.1, 0.2, 0.3, and something. Kasi tuloy-tuloy yan. So, eto, 0.3, like something. Ganun lang. Hindi yung kayo sa fraction. Maglo-lowest term ka pa. Ito, hindi eh. Mahirap na eh. Yan. Paano pag ganyan, nasa, ano na siya, let's say mga whole number. Wait lang muna. 1.5. Kasi pag 1.5 kalahati yun, di ba? Hirap no? Hirap kasi pag decimal, di ko na kaya. Makaligya ako dito. Imagine ko 1.5 daw. So 1.5. 5 yan. So imagine ko na lang mga 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Imagine ko na lang. Kasi mahirap na pag ganyan eh. Dagdagan natin, asan nyo? Ito yung 1. 0.1, 0.0. Ito, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.4, 1.5. So, nandito po yung 1.5. Ito po yung 1. Decimal, mas mahirap ang decimal. So, nandito po yung 1.5, gano'n. Basta gagawa ka ng pang 5 nito. 5 lines, like this. Mahirap pag decimal kasi mahirap i-figure out. Kumpara lang doon sa fraction, mahirap siya i-figure out. Kasi makikita mo, maglo-lowest term ka pa. Gets? Gano'n lang. Okay, sige. Matatapos natin to. Aralin natin sa susunod yung mga decimal. Yung mga number line, yung mga fraction yung gano'n. Okay, paano? Kaso naka-decimal. Ayoko ng ganito. Decimal po tayo Burahin na natin to. Ay, teka. So, burahin natin. Ayan. Hindi pwede burahin to eh. Hindi pwede eh. Bawal eh. Ulat na lang natin to. Kaso, 0.3. Kaso, order per is 0.3. Nasa, ano na siya? Nasa quadrant, y-x-axis negative. So, 0.3. Baka nandito po yan. So, 0 po yan. 1, 2, 3. Baka imagine nandito. Pero, 1.5 po talaga. So, ito po yung 1. Imagine na lang pag 1. So, movement po tayo. Yan. Pen po tayo. Okay? Paano? So, nandito po yung 0.3. So, 0, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3. Nandito. Kunwari, imagine ko na lang. So, 0.1 po yung 1. Negative 1 to negative 1, pero asan yung negative 1? Nasa nakalate. So, nandito, nasa, ano na po siya, nasa quadrant 3. Ito na po yung point natin. 1.5. So, imagine na nandito siya. So, wala to po tayong choice. Kung susulatin natin yan, ito po yung negative 1.5. Ito po yung location Ito po yung, hirap kasi pag ganito, pag ganyan eh. Nakalagyan ako doon sa decimal eh. So, nandito po siya, negative 0.3. Yan. Yan, ito. So, ito talaga location niya nasa quadrant 3. Kasi pareha sila negative. Sa quadrant 3 po tayo. Yun lang. Kung marunong kayo mag-location, aralin niyo mabuti. So, yan. Natapos na natin mag-like tutorial, guys. Sana may natutunan. Yun lang. Ayan na yung location Ito yung sa decimal. Pangit. Ito na. Sana maraming salamat sa panonood, guys. Sana may natutunan kayo. Okay? Sana may natutunan talaga. Matawa pa si T7 Okay, paano? Ito na po yan i-download nyo yung GeoGebra sa website. Pwede sa PC, pwede sa cellphone. Kasi pwede na tayo mag-plot in the point, di ba? Kung na location natin. Sana may natutunan doon sa pinaggagawa ko Kaya ganun. Sana magpagaling. Okay, pwede nyo i-screenshot yung gusto nyo. Mas madali lang mag-plot in the point kapag whole number. Ang mas mahirap dyan yung fraction tsaka
tsaka decimal kasi masyado siyang complicated. Kaya mahirap lang siya i-figure out. Kaya ganun. Okay, maraming salamat sa panonood. Make sure talaga. So, kita-kits po tayo doon sa Lunes. So, magla-live po ako doon sa Lunes ha. Or gano'n kasi masakit na muna ko. So, kita-kits po tayo sa Lunes ha. Magla-lecture po tayo ulit. Hindi wala ano oras. Okay? So, see you on the next day. At magandang hapon po sa inyo lahat. So, bye-bye po. Ingat kayo at mag-aaral na po tayo lang. Maligo po kayo pag niinitan at huwag po kayo magpapapagod. Uminom na kayo ng maraming tubig. Uminom po kayo ng maraming tubig. Okay, bye-bye. Yun lang. So, kailangan ko na mag-end live ha. O, type nyo, JJ Bra. Yun lang. Okay, bye-bye po sa inyo ha. Bye-bye. Next day na lang po. Or next sa Lunes na lang po. Bye-bye. Yun lang. Kailangan ko na magpahinga. Salamat, maraming salamat sa pagnanood sa mga nagsisend ng batch kay Jeannie at sa pagtatap-tap ng heart. Sige. Mahal po kayo. Love guys. Love you guys.